Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, meron pong kumakalat po daw na fake news, lalo po sa social media. Ito pong pineki daw na salita o tinig ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung audio. Ito po ay sinasabi ng na nag-uutos daw po ang Pangulong Marcos na yung sa China, yung nagbubullying sa atin, yung kailangan daw tayo gumante o something na parang mag-uumpisa na tayo ng digmaan. Ito po, sinabi po ng mga nagsusuri, ito daw po ay isang fake news. Komentuhan po natin mga katambay. At bago po yun, thank you po sa nakagusto po ng ating maliit na channel sa Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Thank you po mga katambay. Pakinggan po natin mga katambay at komentuhan natin. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong bumalat at gamitin ang ating pwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Ipinarinig ni Department of Information and Communications Technology o DICT Undersecretary for Cybersecurity, Jeffrey Ian D. sa media kanina ang kumalat na audio na katunog ng boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maririnig dito na ipinag-utos ng Pangulo na gumanti partikular ang militar laban sa China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Kung pakikinggan, aakalain mo na talagang si PBBM ang nagsasalita sa recording. Ngunit binigyang diin at nilinaw ng DICT na peke at artificial intelligence o AI generated ang boses ng Pangulo. It is fake. It is not the President's voice. Kinumpirma rin ng Presidential Communications Office o PCO na peke ito. Ipinabura na ang audio-video mula sa social media platform na YouTube pero mayroon pa rin anyang ibang lumitaw na kopya nito. Bunso nito, makikipagtulungan ang DICT sa ibang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP para maimbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Sakaling matunto nila ang mga gumawa at nagpakalat nito, posibleng kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. We don't have any leads yet. Don't worry, we'll let you know. I think it would be more appropriate for us to forward this to the National Bureau of Investigation and the Cybercrime Investigation Coordinating Center. Dagdag pa ng kagawaran, hindi dapat ipagsawalang bahala ang isyu dahil unang beses itong ginamit ang boses ng Pangulo para magpakalat ng pekeng impormasyon hinggil sa policy statement sa West Philippine Sea at seguridad ng buong bansa ang nakataya rito. In the past kasi, the voice of the President and other past presidents were used for jokes. May pinapakanta pa nga sila, binividyoke, etc. Sumasayaw. These are harmless. Para naman sa National Security Council, maaaring may naglalabas ang pekeng video ay dahil sa ginagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang iba't ibang bansa. Paglilinaw ng NSC, walang paghahanda para sa giyera at ang balikatan exercises ay bahagi lang ng kasunduan sa ating mga kaalyadong bansa. This is not a prelude to war. This is just a preparation of both countries for whatever threat there may be in accordance with the Mutual Defense Treaty. Panawagan ng mga otoridad sa publiko. Yan po mga katambay, ang balita na kinukundi na po yung video. Kahit po si Kamanong, hindi po kumbinse si Kamanong doon sa narinig kong boses na may hawig po, mukhang may hawig lang po. Hindi po 100% na boses po ng Pangulong Marcos po yung mga katambay. Saka hindi po sumasang-ayon si Kamanong sa mga ganitong style na paninira na talagang buong bansa ang ilalagay mo sa alanganin mga tambay. Kung sino man po ang nagpalabas po o gumawa o sinasabing nameke dahil may technology na po kasi ngayon ang siyensya natin lalo sa internet. Napakadali na pong gumawa ng boses mga katambay. Kayang-kaya na pong gayahin, para lang sa pangsariling interes. Sana po kung ito po yung mapapatunayan bigyan po ng parusa ito pong gumawa nito mga katambay dahil para po maging aral na rin po at lesson sa ating mga Pilipino yung mga ganitong napakabigat kung ito po pinaniwalaan ng sambayanang Pilipino na parang tayo handang-handa na sa giyera dahil
mismong presidente ang sinasabing nagsasalita at naririnig na nasa social media, mga katambay, na talagang parang tayo handang-handa na at kayang-kaya na natin digmain ang isang napakalaking bansa katulad ng China. Di ba ba? Tama po, imbestigahan po ng malalim na investigasyon at patawan o kasuhan itong nasa likod pong ito na sinasabing peke na video. At sana po maging aral din po ito sa atin. Tayo po mga nagba-vlog, wag po sana natin pasukin yung para kumita lang, magkaroon ng content o sabihin natin biro yung mga ginagawa natin. Napakabigat pong biro 'yan, mga katambay, kasi bansa mo ang nakasaalang-alang diyan, nakasalalay ang seguridad ng bansa. Para lang 'yan gawin mo, sabi mo biro. O kaya ginagawa mo lang content sa YouTube o sa TikTok o sa Facebook o Instagram. Nako, napakapangit po, hindi napakagandang gawain po yan, mga katambay. Kaya maging aral po sa atin yan, mga nagbablog. Magsabi lang po tayo ng totoo, yung tama, o ano lang ang nakikita natin sa ating bansa. At naririnig naman natin ang balita, di po ba? Pwede naman natin na komentuhan, katulad ng ginagawa ni Kamanong. Nagkukomento lang sa nakikita ni Kamanong sa bansa natin at sa mga balita na pinapahayag ng ating mga media. Di po ba? Pero yung gagawa ka na katulad nito na talagang isang matinding paninira ito. Di ba? Ibang usapan na po yun. Sana po maging aral sa ating lahat ito, mga nagbablog, mga katambay. Ingat-ingat po kayo. Hindi naman po pwedeng para ka lang kumita dahil lang sa pera. Nako, may karma po yan, di ba? May karma. Nakakalungkot lang po. Sana po ay prosigihin at talagang trabahuhin ng ating pamahalaan yung mga talagang nagpapalabas ng ganyan, di ba, mga katambay? Aral po yan, aral. At siyempre si Kamanong kinukundi na rin na sana totoo rin po yung sinasabi ng mga tagapagsalita po ng pamahalaan na talagang exercise lang po ang ginagawa po ng mga kaalyadong bansa natin, na hindi tayo pinaghahanda sa anumang klaseng gyera. Hindi po tayo sang-ayon si Kamanong kahit anong digmaan o gyera. Ayaw po ni Kamanong ng gyera dahil alam ni Kamanong, alam ko ang mangyayari sa atin, sa ating lahi, na pagka tayo ay umantong sa katulad na gyera na hindi natin kaya at hindi tayo nakaprepare, wala tayong asset, wala tayong gamit, at napakalaki pa ng korupsyon. Mismo si Senador Amy Marcos, sinasabi niyang napakalaki ng pera ng National Defense pero walang nabibiling bala. At kahit malilit na armas, kulang na kulang. Pero napakalaki daw ng pondo. Di ba? Ibang topic po yun. Nabanggit lang ni Kamanong. Sana, totoo po ang sinasabi na hindi tayo maipagyera sa China o sa China. Ayon po, ito po isang exercise lamang dahil sa mga kaalyado nating bansa. Sana po, totoo po ang sinasabi ng pamahalaan natin. Sana, nagsasabi sila ng totoo sa atin na walang secret agreement ang Pilipinas sa Amerika. Sana wala silang secret agreement na papabor sa Amerika at hindi papabor sa atin. Dahil tayo ang madudurog, ang Amerika ay napakalayong bansa. Nasa Western, tayo ay nandito sa Pacific, sila ay nasa Atlantic. Napakalayo. Kaya ingat-ingat po, mga katambay, lalo yung mga ganitong nagpapalabas ng fake news. Huwag niyong gayahin si Maharlika. Si Maharlika, tingnan niyo naman mga dokumento niya. Hindi niimbestigahan ng gobyerno. Napakarami niya pinalalabas. May mga audio pa siya. O, di ba? Mayroong mga dokumento. Pero never tinututukan din ng pamahalaan si Maharlika para imbestigahan din po. Sana, tingnan natin. Nung darating ang panahon na tututukan din nila si Maharlika, di ba? Para magkaalaman kung talagang totoo rin ang mga paratang at bintang ni Maharlika sa First Family, lalo-lalo sa issue ng droga, di ba? Imbestigahan din po sana para lumabas ang totoo. Kung talagang lahat na sinasabi ni Maharlika, lalo sa issue ng droga sa First Family, ay totoo o hindi, di ba? Ganun lang po, para maging fair justice po ang bawat isa, di ba, mga tambay?
Yan lang po mga tambay ang komento ni Kamanong dito sa nagpakalat ng fake video o audio kay Pangulong Marcos. Hindi po sang-ayon si Kamanong sa ganyang gawain. Muli po, papasalamat po muli at tis-tis lang po mga tambay. May pag-asa pang makabangon tayong muli. Bye-bye!